ituturing mo yung bagay na totoo. Ibig sabihin ng pragmatic. Dahil hindi naman totoo, basta magpapakinabangan mo. Yan ang pragmatic. Dito pasado yung mga relihiyon. Kasi yung mga relihiyon, basta kung ano may pakinabang sa kanila, yun ang totoo. Halimbawa, makasalanan, nagsasyago, magdadala kung anong ginagawang kasamaan. Nung siya ay umanib sa simbahan, nabago ang buhay niya. Dahil naniniwala siya kay Jesus, sa Diyos. Totoo na yun sa kanya, pragmatic. Tinuturing niya totoo yun. Pero hindi naman yung naranasan niya. Siya lang. Personal theory of truth naman, dito naman sa personal theory of truth, ito naman yung totoo para sa iyo, pero hindi naman totoo sa iba. Kagaya na lang nung si Joseph Smith, nakausap siya ni Pedro, Juan, Santiago. Totoo yun sa mga followers niya. Si Muhammad naman, nakausap siya ni Angel Gabriel. Totoo rin sa mga followers niya. O sino pa ang mga relihiyon na nakapagkakausap ng mga anghel at mga Diyos? Di po ba? May mga kanya-kanya silang pundasyon na pinangahawakan. Hindi naman natin sila masisisi kasi pag silita ko yun, dudumugin ka ng mga believer. Halimbawa, sinabihan mo, nagsisinungaling yan si Muhammad. Hindi naman talaga yung nakausap ng anghel. Gawa niya lang yan. Baka nang busy kang mata sa iyo ng mga miyembro Muhammad. Kasi believer sila dun eh. Totoo yan. Talagang nakausap si Muhammad ng anghel Gabriel. Ay yung mga miyembro naman ng Joseph Smith. Hindi naman nakausap si Joseph Smith, sasabihin ng iba. Yung mga miyembro, yung mga followers niya, paniwalang-paniwala eh. Yan pwede natin sabihin. Maraming mga itinatag na relihiyon na pundasyon nila, nakausap sila ng Diyos, nakausap sila ng anghel. Basta rin ka, sino kumausap sa iyo? Sino ko lang po? Diyos po ba o anghel? Sinabi ko, bigla ko lang naalala, nabuhan yung dugo ko dun eh. Kasi yung mga pagtatatag ng relihiyon, halos karamihan, nakakausap sila ng Diyos, ng anghel. Ang totoo nga yan, hinihili kong kausapin ako ng anghel eh. Pastor, sa palagay mo, sino kaya nga kayo nakakausap sa akin? Pero mas gusto ko yung Diyos eh. Pag nakausap na ako ng Diyos, tiyak yun, tatayo na ako ng relihiyon. Oo. Ay, babalita ko kagad sa inyo, mga kapatid. Hindi ko nga alam kung sino yung Diyos nakakausap sa akin. Si Allah ba? Si Vishnu kaya? Si Brahma? Si Jesus? Pero pinakamaganda nun, lahat sila sabay-sabay eh. Para wala na talaga akong duda. Ay, pag kinausap nila akong lahat, okay, confirm. May bagong dito ng relihiyon ngayon. Papatutuhanan ko na lahat ng Diyos na yan, totoo. Ang dami. Ilang mga Diyos ngayon? Nasa 30,000 ang Diyos ngayon eh. Yung nabibilang, hindi ba nakasama yung mga nabibilang? Dito sa ikalima, napagtuturo ko. Kapatid, kasi may kilang itong ituturo ko. Pwede yung course na matitira ko, ipapasa ko sa kanya. Huwag na. Sige po, salamat. Hindi, pagkatapos na ito. Sige. Sana, totoo. Meron pong tatlo dito na totoo eh. Ito po, tanong ko lang. Sa mga nanonood. Ang akala po ba natin, ang totoo ay isang uri lang? Apo, una nabanggit natin yung five kinds theory, marami. Pero itong naman ito, meron tayong tinatawag na sana totoo, siguro totoo, at siguradong totoo. Di po ba, magkakaiba ng label yun, no? Oo, sana totoo, siguro totoo, siguradong totoo. Itong sana totoo, wishful thinking. Itong siguro totoo, probability. May probable. Itong siguradong totoo, itong definite talaga, itong tiyak talaga. Opo. Ngayon, kung ipapasok natin yung sana siguro-sigurado kay Jesus, saan kaya siya papasok? O ano, ilibig natin. Si Jesus kaya ay sana totoo, siguro totoo, o siguradong totoo. O, di po ba? O, yung mga manonood na bahala maghatol.
Kasi sila nakakaramdam niya eh. Tayo naman, tagapag-define lang, tagapagpaliwanag. Pakilala ko po pala ang pangalan ng aking kapatiran. Ako po ay membro ng Gabay na Kapatiran. Ako ay membro, ako rin ang tagapagtatag, ako rin ang founder. Okay na. Ang trabaho namin, pastor, ipaliwanag ko mga uri ng katotohanan at kaalaman, tsaka po paniniwala. Ang aming fundasyon na skeptical, nag-imbestiga ng mga Pilipinas ng mga relihiyon sila po. Gamit ang mga bagay na ito. Sana totoo ba si Jesus? Kung si Jesus ay verifiable at observable, noon, sigurado totoo. Di ba Kasi na-observahan nila, na-verify nila, noon. Noon, totoo si Jesus. At that time, sa panahon nila. Makapangyarihan ba si Jesus? Sana totoo, sigurado totoo. Noon, siguro, no? Makapangyarihan si Jesus. Pero ngayon sa akin, pag ako tatanungin, totoo ba si Jesus? Ang sagot ko rito, siguro. Hindi ko naman na-observahan Hindi ko na-verify Tama, di ba? So, hindi naman ako nagsisinungaling, Pag sinabi ko, totoo ba si Jesus? Siguradong totoo. Ba't ako sasagot na siguradong totoo? Hindi ko nga na-observahan. Hindi ko nakamayan. Hindi ko na-verify. Sinungaling na ako doon. Magbabase na lang ako sa kwento? Ang daming kwento tungkol kay Jesus Ilan na version ng kwento tungkol kay Jesus? 10, 20, pipiliin ko doon kung ano yung gusto ko, tapos siguradong totoo na. Bias po yun. Bias na yun. Si Jesus ba ay Diyos? Sana totoo, siguro siguradong totoo. Sagot ko ulit, siguro. Hindi ako masagot ng sigurado bakit? Kung makapangyarihan yan, yung kapangyarihan niya sana. Kahit nga sana nakausap ko, kung makapangyarihan talaga, di ba? Wala sana akong duda. Hanggat meron ako pagdududa kay Jesus, ang sagot ko doon, siguro. Yung iba, sabi nila, ang sagot nila doon, sigurado. Kasi nakabase nila sa paniniwala at pananampalataya Yes. Pag nakabase ka sa paniniwala at pananampalataya, sigurado yun. Sa grupo nyo. Pero, sa skeptic, atheist at agnostic, iimbestigahan ka muna. Para maging sigurado yun sa akin, prove ba? Verify ko. Observahan ko. Hindi na po kasi. Ilang minuto na po? 12 minutes, 52 seconds. Gusto mo ituloy? Sige po. Salita. Kahit 5 minutes lang, 5 minutes. Nagtalo ko pa. Salita pa ako. Yan po, mga kapatid. Opo, pero inaako ko, ayaw naman. Pag gusto, ito pagsalitay natin. Ititindig. Opo. Ipapakilala ko ulit yung aking sarili at para matanong mamaya sa mga nanonood. Ako po ay Gabay na Kapatiran. Wala po akong relihiyon. Wala po akong Diyos. Ako po ay nagpapalaganap ng ganito katuruan. Tinuturo lang natin yung pagkakaiba ng paniniwala, kaalaman. Sana sigurado sa objective, 5 kinds theory of truth. Ito po kasi ang gamit na pang-imbestiga. Iniimbestigahan natin lahat ng relihiyon. Iniisa-isa natin i-debate. Pinagsimulan natin sa debate sa Takashi, si Pastor Ferdinand. Yan po ang trabaho namin. Iniisa-isa ang debate at questionin, imbestigahan yung kanilang ipinagdalaman. Okay na po siguro na? Ako na kayo. Sige. May tayo pa naman.